Di ko malunok ang tableta. Kwento ni Luis Pigat Maitan, guhit ni Leo Alvarado. Alam niyo ba, mga bata, noong bata pa ako, takot akong uminom ng gamot na tableta. Nasanay kasi ako sa pag-inom ng gamot na sirup. Laging bumabara ang tableta sa aking lalamunan. Kinakabahan ako lagi kapag oras na ng pag-inom. Pero di nagtagal, nasanay din akong uminom ng tableta. Bakit nga ba kailangang matutunan ng isang bata ang pag-inom ng tableta? Di ba pwedeng sirup na lang lagi? Heto ang kwento tungkol sa isang batang takot uminom ng tableta. Makakaya kaya niyang labanan ang kanyang takot? Hindi mapalagay si Jeremy. Kanina pa siya may nararamdamang kakaiba sa katawan. Parang sumasakit ang ulo niya. Parang makati ang lalamunan niya. Nananakit din ang kanyang kasukasuan. At ang nakapagtataka, nawalan ng pang-akit sa kanya ang paboritong fried chicken. Mama, giniginaw po ako. Nakahalukip-kip na sabi ni Jeremy. Sinalat ni Mama Grace ang noo ni Jeremy. Ang init mo ah. Agad pinahiga ni Mama Grace ang kanyang anak. Kinuha ang thermometer, nilinis ng alkohol, kinalog-kalog at inipit sa kilikili ni Jeremy. Makalipas ang 5 minuto ay kinuha na ulit ni Mama Grace ang thermometer upang basahin. 38.5 degrees centigrade. May lagnat ka ngang talaga. Hindi ka muna papasok sa eskwelahan bukas. Magpapahinga ka muna dito sa bahay. Tinungo ni Mama Grace ang kabinet ng mga gamot. Saan ko ba nailagay ang syrup para sa lagnat? Narinig ni Papa Ramon ang mga kaluskos ni Mama Grace. Kung hindi mo makita ang syrup, tableta na ang ipainom mo kay Jeremy. Meron dyan sa kabinet. Teka, kaya na ba niyang tableta? 10 taon na si Jeremy. Malaki na siya. Dapat masanay na siyang uminom ng tableta. Tinignan ni Jeremy ang tabletang iniabot sa kanya ni Mama Grace. Mama, ang laki po ng gamot na ito. Subukan mo na lang muna, anak. Wala na kasi tayong syrup eh. Lakas loob na isinubo ni Jeremy ang bilog na tableta at sinundan ng tubig. Pero hindi niya nalunok agad ang tableta. Nagpasirko-sirko ito at humarang sa kanyang lalamunan at nalasahan ng husto ni Jeremy ang napakapait na gamot. Nakiliti ang tonsil, ngala-ngala at titilaukan. Kaya at iniluwa ni Jeremy ang tableta na medyo nalulusaw na. Nabasa ang kama, pati ang kumot niya. Ay naku Jeremy, ang mahal-mahal ng gamot. Isinuka mo lang? Pagalit na sabi ni Papa Ramon. Napaiyak si Jeremy sa gulat at takot. Oh, nahihirapan na nga yung bata. Pagagalitan mo pa. Sagot naman agad ni Mama Grace. Ngayon palang sumubok uminom ng tableta si Jeremy. Naduduwal pa siya. Huminahon naman si Papa Ramon. Pero kailangan pa ring uminom ng gamot. Hindi na tayo makakabili ng syrup ngayon. Sarado na ang butika sa kanto. Subukan na lang niyo ulit. Walang magawa si Jeremy kundi subukan ulit uminom ng tableta. Ngulit, wala ring pagkakaiba. Naduwal siya ulit at umiyak ng husto. Mama, hindi ko kaya. Ayokong inumin yan. Hindi ko kaya, Mama. Niyakap at hinagkan ni Mama Grace si Jeremy. Utahan na. Okay lang yan. Gagawa ng paraan si Mama. Dinikdik ni Mama Grace ang isang tableta. Inilagay sa kutsara at hinaluan ng asukal. Pinisil muna niya ang ilong ni Jeremy bago niya isinubo ito sa kanya. Pikit matang nilunok ni Jeremy ang gamot kahit nalalasahan pa rin niya ang pait. Pagkatapos ay kumuha si Mama Grace ng isang palanggana at nilagyan ng tubig mula sa gripo. Binasa at pinilipit ang isang bimpo nito. Anak, pupunasan kita ha. Bukod sa gamot,
Kailangan ito para mapababa ang lagnat mo. Tiniis ni Jeremy ang kiliti habang pinupunasan ni Mama Grace ang kanyang mga kamay. Dibdib, likod, kilikili, puwit, singit, hita at binti. Pero di na niya napigilang humalakhak ng punasan ni Mama Grace ang talampakan niya. Nakikiliti po ako dyan. Maya-maya pa'y nakatulog na si Jeremy. Pero pagkalipas ng 4 na oras, ginising siya ni Mama Grace para painumin na naman ng gamot. Kinabukasan, maayos-ayos na ang pakiramdam ni Jeremy. Hindi na gaanong mataas ang kanyang lagnat, pero masakit pa rin ang kanyang lalamunan. At sabi ng doktor, kailangan pa rin niyang ubusin ang gamot sa buong 1 linggo. O anak, nakabili na kami ni mama mo ng syrup para sa iyo. Sabi ni Papa Ramon. Pero kailangan mo nang mag-practice na lumunok ng tableta. Kapag naubos na ang syrup mo, tableta na ang iinumin mo. Papa, bakit po hindi na lang syrup ang inumin ko hanggang sa matapos? Mas marami kasing bentahe ang tableta. Mura ito. Makabibili ka ng tingi. Mas madaling dalhin kahit saan ka magpunta. At saka, kapag lumaki ka na di ka pa rin marunong uminom ng tableta, lulukuhin ka ng mga kaklase mo. Papa, ano kaya kung chewable tablet muna ang inumin ni Jeremy? Tanong naman ni Ate Ida. Pwede rin yun. Kaya lang, hindi naman lahat ng klase ng gamot ay may chewable form. Yung mga vitamins at paracetamol lang ang karaniwang meron. Yung mga antibiotiko, walang chewable tablet form. Paliwanag ni Papa Ramon. Buong pamilya ay nakisali sa pagsasanay ni Jeremy sa pag-inom ng gamot na tableta. Lahat sila ay may kani-kanyang mungkahi. Ganyan-ganyan din ako sa'yo noong araw. Sabi ni Lola Linda. Kaya payo ko, isugsok mo ang tableta sa isang piraso ng saging. Pag nalunok mo na ang saging, nalunok mo na rin ang gamot. Nako, paano kung walang saging? Di hindi na nakainom ng gamot ang apo mo. Singit ni Lolo Jim. Apo, basta susundan mo ng maraming tubig. Tiyak na malulunon mo rin ang gamot. Lakhan mo lang ang paglagok. Hane? Sumali na rin sa pagtuturo ang isang tita. Kung di kayang malulon ang tableta, dikdikin muna tapos ilagay sa kutsara at haluan ng konting jam o honey. O kung kapsula naman, tanggalin muna sa loob nito, ilagay din sa kutsara. Di ang pait-pait nun. Agaw ng isang tito. Di problema yun. Takpan lang ang parehong butas ng ilong habang umiinom para walang malasahan. Sagot agad ng tita. Pati ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay nakisali rin. Ay nako Jeremy, ang laki-laki mo na hindi ka pa rin marunong uminom ng tableta. Pambubuska ni Kuya Monchi. Huwag mong pansinin si Monchi, Jeremy. Singit ni Ate Ida. Ako naman, kapag umiinom ako ng tableta, naghahanda na ako ng minatamis o tsokolate na agad kong isusubo pagkalunok ko ng gamot. Nakakatulong yun, lalo na kapag medyo mapait ang gamot. Dagdag pa ni Ate Monique. Juice o soft drink ang ginagamit ko kapag umiinom ng gamot. Kapag tubig kasi nalalasahan ko yung gamot. Pagkahapon, pagkatapos ng klase, dinalaw si Jeremy ng kanyang best friend na si Miko. Naabutan siya ni Miko na umiinom ng gamot na syrup. Jeremy, may lagnat ka pa ba? Ninunok muna ni Jeremy ang isang kutsaritang syrup bago sumagot. May sinat pa rin. Mag-araw ang tonsil ko Bakit syrup pa rin ang iniinom mo? Ang laki-laki mo na. Pangaalas ka ni Miko. Kasi hindi ko malunok ang tableta. Lagi akong nasusuka. Ganun ba?
Ako kasi sinanay na agad ng mami ko sa pag-inom ng tableta kaya hindi na ako nahihirapan. Pero noong una, nahihirapan din ako. Anong ginagawa mo para malunok agad? Tanong ni Jeremy. Ganito yun. Ipatong mo ang tableta sa pinakaloob ng dila mo. At huwag sa gilid, kundi sa gitna. Ngumanga si Miko upang ipakita kay Jeremy. Dito oh. Hindi ba ako masusukan nun? Hindi, kasi susundan mo agad dito ng tubig. Huwag mong patatagalin sa dila ang tableta bago lunukin kasi malulusaw ito sa laway. Lalo mong malalasahan yung pait. Kung tama ang pagkalunok mo, tuloy-tuloy agad papuntang lalamunan ang gamot. Hindi yun babara. Napahawak si Jeremy sa kanyang lalamunan. Saka, huwag kang nakatungo kapag lulunok ng tableta. Dagdag ni Miko. Dapat yung medyo nakatingala ka para mas madaling malunon ang gamot. Sa di kalayuan ay tahimik na nakikinig sa kanilang usapan si Mama Grace. Nangiti-ngiti itong nagtitimpla ng kalamansi juice para sa dalawa. Gabi, oras na naman ng pag-inom ng gamot ni Jeremy. Inihanda na ng kanyang Mama Grace ang bote ng gamot, pati na ang juice na pang-inom ng gamot. Muling naramdaman ni Jeremy ang malakas na kabog ng dibdib nang kaharap na niya ang iinuming gamot. Bakit parang mas lumaki ang tableta? Nanlamig ang kamay niya. Kaya mo yan, Jeremy. May ngiting sabi ni Ate Ida. Agad na alala ni Jeremy ang mga payo ng kanyang best friend na si Miko. Ganito yun. Ipatong mo ang tableta sa pinakaloob ng dila mo at huwag sa gilid, kundi sa gitna. Huwag mong patatagalin sa dila ang tableta bago lunukin kasi malulusaw ito sa laway. Lalo mong malalasahan yung pait. Saka huwag kang nakatungon kapag lulunok ng tableta. Dapat yung medyo nakatingala ka para mas madaling malunod ang gamot. Kakabakabang dinampot ni Jeremy ang tableta gamit ang daliring hinduturo at hinlalaki. Huminga siya ng malalim. At buong giting na inilabas ang dila hanggang sa makakaya. Tapos ay maingat na ipinatong doon ang tableta. Hustong sumayad ang gamot ay sinundan agad niya ng isang malaking lagok ng Diyos. Walang kahirap-hirap na nahulog ang tableta sa kanyang lalamunan. Wow! Nalunok mo? Tanong ni Ate Ida. Pinakiramdaman ni Jeremy ang kanyang lalamunan. Wala na ang tableta. Halos di niya naramdaman na nalunok na niya ang gamot. Ang galing! Kaya na ni Jeremy na uminom ng tableta. Pagbabalita ni Ate Ida sa lahat. Abot tenga ang ngiti ni Mama Grace. Thumbs up naman si Papa Ramon. Siya nga, Jeremy? Kahit walang saging? Tanong ni Lola Linda. Kahit hindi nakatakip ang ilong, Biro ni Lolo Jim. Sunod-sunod na tango ang naging tugon ni Jeremy. Sobrang saya ang lahat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kabang naramdaman ni Jeremy. Ha! Sa wakas, kaya na niyang uminom ng tableta. Nang mga sandaling yun, ramdam ni Jeremy, parang bigla siyang tumangkad.